Hello guys, so I'm here to introduce to you about the activity with the midterm activity Laravel POS. So ngayon po, papakita ko lang sa inyo kung paano siya gumagana and let's go. So first things first, gusto ko ipakita sa inyo ang paglagay natin or sa paggawa natin ng project. So project name is project. Then, binild natin siya with a breeze. Ang breeze is a login method. So, automatic na siyang nagkakaroon ng code sa ating Visual Studio Code. So, papakita ko rin mamaya. So, ito yon, breeze scaffolding installed successfully. So, parang mas pinadaling way siya. Hindi na tayo magke-create ng manually. So, next. So, ito yung version natin is 12.30.1 ni Laravel. So, gumawa tayo ng mga database. Ayan, nag-create tayo ng mga file. So, dito tayo nag-create ng mga file sa mismong terminal natin or sa kung Windows, tinatawag natin na CMD. So, nag-migrate tayo. Ito, create products table, create table sales, create sales item, create logs table. So, nag-create tayo. So, ayan, nirun natin yung migration niya. Migrate natin siya para makapunta siya sa ating localhost. So, sa localhost, ito yung project natin. So, ito yung project database. So, balik tayo. Ayan. So, after natin mag-create, punta na tayo sa mismong part kung paano gagawin. So, try natin download to. Then, papakita ko sa inyo kung ano yung ayan. Balik tayo dito sa ito. Register a new user, add products, perform sales transaction, check inventory decreases, generate reports with date filters, view expired and near to expire reports, product inventory, deactivate product. So, ito na yon na punta na tayo sa mga codes natin. So, ang pinakakailangan natin dito sa talaga sa ngayon, sa controllers, dapat lalabas si dashboard controller, si inventory, si log controller, si POS, si product controller, si profile controller, si sales report controller, and si user. So, si user para doon sa mga nag-i-input ng login, si inventory para sa mga inventory ng file natin. So, kung naglalagay tayo ng products, si log controller, ito naman yung mga logistics na logs natin. Si POS is the point of sale. So, pwede tayo mag-add to basket dito. So, without the controllers, wala pong silbi si index natin, which is nandito. Si index ay yung mga nakikita natin mismo sa UI or sa website na create natin or sa page. So, nandito si inventory, si dashboard index, ito yung index natin, ito si dashboard. So, nilagyan na rin po natin siya ng simple na design. Ayan, ito si dashboard natin. Si auth naman, ito si author. So, sabi ko nga 'di ba kanina si Breeze is directly made na. So, hindi na ako nag-create nito ng login, confirm password, register, reset password, verify. And ayun, dito naman meron tayong si layout. Si layout app.blade. So, dito yung bootstrap natin nilalagay yung file ng CND natin or CDN, sorry, CND. CMD iniisip ko eh. So, the CDN where ito naman yung mga design natin. Ito naman yung routing natin. So, ito po kung makikita nyo, ito yung sidebar natin na create sa gilid na ipapakita ko mamaya. So, ito naman yung top navigation bar natin. So, meron tayong ginawang top navigation bar. So, makikita nyo yun mamaya ulit. So, the content itself. So, may JavaScript din tayo. Then, next is dito naman tayo, key logs. So, ito yung logs natin. Audit logs lang naman siya. So, si POS, dito na yun gumagana. Ito si index natin. So, left product search. Yun yung naglalagay tayo ng product na gusto natin kapag nag-input tayo sa products table natin. So, automatically, matatapon na siya or magiget na agad ng
So, ayun na nga po, naputol kasi yung video natin. Balik tayo dito sa code natin. And, ayun na nga. So, si index natin ng POS, meron tayong search bar or pwede tayong mag-add. So, ito si basket. Lalabas po dito yung computation niya kung magkano lahat. Then, dito naman tayo sa products. So, sa products, nag-create naman ako ng create, edit, and index. So, para tong crude style. So, ito yung pinapasok na natin si crude. So, mas pinasimple ko po siya. Mas onti na lang nilagay muna natin. So, kasi ang goal lang naman natin is yung inventory and yung POS. So, sa index, manalagay dito yung product description, number format, ng product selling price, capital price, product quantity, and expiration date. So, next tayo. Ito si users. So si users, dito na yon yung nakalagay yung mga table ng user natin, kung ilan na yung nakalagin, kung ilan gusto natin i-deactivate. So ito naman si index. Ayan. Okay, next. Papakita ko na sa inyo kung paano siya. So para mapagana natin, syempre on muna natin yung terminal. So let's just type PHP artisan serve. So, lalabas yan yung ayan, server running. So, punta lang tayo dito. Ayan. So, sabihin natin hindi pa tayo nakakapag-create. Alisin natin to. Ayan. Mag-register pa lang tayo. So, register tayo ng ating mark. Tapos, mark at gmail.com. Tapos mark 12345, mark 12345. So ayan, meron na po agad tayong 2 products, 4 sales, 4 users, and ito yung revenue natin. So pwede tayong mag-create ng product. Lagay lang natin product name, sabihin natin egg. Lagyan natin ng 75. Yan. Masarap. Quantity, lagay natin 29 or 20. So, sa expiration date, gawin natin expired na siya. Gawin natin ito. Save product. So, dito naman yung sa deactivate. So, punta tayo sa POS. So, nababasa na siya agad dito. So, sabihin natin lagay tayo ng 1. So, ayan. Ayan na siya. So, next one. Dito naman tayo sa POS, sa sales report. So, sa sales report, ito naman, nalabas lang dito. So, filter lang natin yung, sabihin natin magmula ng May 1 up to today. Ayan. Kadamay na po yun lahat kasi nilagay natin is 25th. Sabihin natin hanggang ano lang dito, August. So wala na siya nahanap. So sa item sales naman, ito yung product sales report natin. Ito yung fast moving. Ito yung expired. So di ba nga nilagay kasi natin na date. So ayun, near expired, wala na kasi expired na nga yung product natin. So sa inventory, ito yung inventory natin. So alisin natin to at naharangan tayo. So dito naman tayo sa user. So yun lang po guys for today. So naipakita naman natin na nagdi-display siya lahat. Then ito ulit yung mga code natin. So ayan.